Tita Gretchen, Tita Marge will testify and sabi niya, I will kill them. Pagtestigo ng kapatid laban sa kapatid, kinastigo ng magulang, mga anak na pumanig sa iba, binantaan ng sariling ama. Last Thursday, December 19, kasamang dumating ni Raymart Santiago ang magkakapatid na Gretchen at JJ Barreto sa Marikina Regional Trial Court, Branch 192, upang tumestigo laban kay Claudine, kaugnay sa kasong Permanent Protection Order na isinampa ng bunso nilang kapatid sa asawang si Raymart. Nasoma na kami ng korte para magsalita. Mabuti na rin para masabi namin yung katotohanan. Gusto lang naman namin yung lumabas yung katotohanan at mabigyan ng hustisya si Raymart. At para naman maganda yung Pasko namin, yung mabawasan na yung bigat sa mga puso namin. Matagal ko nang gustong maging tahimik ang buhay ng lahat ng mga naging biktima. May mga hindi tayo pwedeng sabihin sa publiko na pwede natin sabihin sa korte. So nagdadasal ako na sana makatulong ito sa lahat. Hindi lang para kay Raymart pero para kay Claudine, para mabigay kay Claudine kung ano yung mga kailangan niya, yung kanyang sana mapagamat siya, sana mapabuti na buhay niya, sana maging safe na yung mga anak niya. Yun lang naman yung gusto natin. Hindi daw naging madali para sa magkakapatid na Barreto ang ginawa nilang pagtestigo laban kay Claudine. Ayon kay Greta, may banta daw silang naririnig mula sa kanilang ama. Sinabihan ng daddy ko ang kapatid kong lalaki, ang pinakamatanda at saka yung pamangkin ko na si John na pag nag-testify daw si JJ, nalaman niya magte-testify si JJ, sabi niya babarilin niya. At sinabi naman ng aking pamangkin na Tita Gretchen, Tita Marge will testify and sabi niya, I will kill them. Mas gusto ko nandito si Claudine dahil gusto ko malaman niya kung gaano ko siya kamahal at kung bakit ko to ginagawa. Tanging ang legal counsel ni Claudine ang dumalo sa hearing kung kaya't hindi nag-cruise ang landas ng magkakapatid. Hindi po ba siya required to show up here? No. Okay. Pero she knows ba na darating si Gretchen? I'm sorry? She knows ba? Alam ba niya na darating si Gretchen? Hindi ba ito parang pag-iwas na makita yung kapatid niya? Hindi naman pag-iwas. Isang statement naman ang inilabas ng kampo ni Claudine hinggil sa isinagawang hearing last Thursday. Ayon sa statement, hiniling daw nila na ipagpaliban muna ang nasabing hearing sa kadahilan ng isinugod sa ospital noong Miyerkules ang lead legal counsel ni Claudine na si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa isang malalang karamdaman. Ang second chair naman daw sa kaso na si Attorney Lumangaya ay may hinarap na ibang hearing sa Sandigan Bayan kaya't hindi nakarating. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Attorney Topacio and we quote, "Nakapagtataka sapagkat hindi pinakinggan ng West ang aming kahilingan. Gayong ang nais lamang namin ay maipagpaliban hanggang Lunes, ika-23 ng Disyembre, ang pagka-cross-examine sa mga saksi ni Ginoong Santiago. Mas nakakagimbal pa ng ipagpilitan ni Attorney Kabitingan na ituloy ang pag-cross-examine sa mga saksi. Gayong sinabi na niya na hindi siya ang assigned na lawyer sa kasong yun at wala sa kanya ang records ng kaso. Mayroon pang motion na pinagbigyan na hindi naman namin malalaman sapagkat hindi ito ipinagbigay alam sa amin." Unquote. Samantala, isang mensahe naman ng pagmamahal ang nais iparating ni Gretchen sa kanyang kapatid at pamilya. I love her with all my heart. Dahil kung hindi ko siya mahal, wala ako rito. Hindi ko ipaglalaban ito. Yung tama, ayokong magising siya napakarsel niya yung asawa niyang nagmahal sa kanya for a very long time and took care of her. Lumabas siya ng rehab noong February 2011. Parati niyang sinasabi paulit-ulit na buti na lang hindi ako iniwan ni Raymart. He was very patient. Mahal niya ako, mahal ko siya. Meron ngang sulat pang binigay sa akin si Claudine and hopefully soon pwede kong mailabas yon. That she's very grateful. That she was very grateful that we all put her in rehab and took care of her and that we're patient. So I'm hoping that after lahat ng mga gulo na nangyayari, ma-realize niya na ang ginagawa talaga naming magkakapatid is to save her. We have a lot of love
for each other, kami mga magkakapatid. And I think that love is bigger than all the mess that's going through and that we're going through and all the pain that, that we're going through right now. Samantala, last Thursday night, ilang litrato ang ipinost ni Gretchen sa kanyang Instagram account. Nakuha sa isang Christmas party sa bahay ni Marjorie. Kasama sa mga naturang litrato ang mga anak ni Gretchen at Marjorie. Gayun din ang mga kapatid nilang sina Mito at JJ. Kapansin-pansin din ang ilang larawan kung saan kasama ni Gretchen si Raymart at ina nitong si Mrs. Ling Santiago. Sa isang post ni Greta, makikitang nakayakap siya sa kanyang life partner na si Tony Boy Cojuangco. Together with the picture is a caption that says, and we quote, "After all that has been said and done, all I need is a tight embrace from my dada. All will be well." Unquote. Mayroong gag order na ipinag-utos ang hukumang lumilitis ng mga kasong tinutukoy at ang mga impormasyong ginamit sa istorya nito ay galing sa tinatawag na open sources.